Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2291. Matagal na nakatitig si Jack sa demonyong nanginginig, at sa wakas ay namatay ang illusory wind demon. Sa gulat na tingin ng iba, biglang sumabog ang demonyo, at naging kulay rosas na liwanag. Ang liwanag ay lalong tumindi, kaya't nagsimulang sumakit ang kanilang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang kulay rosas na liwanag. Isang bilog na tableta ang lumitaw sa harap nilang tatlo. Ang tableta ay may matapang na amoy panggamot, at malinaw na hindi ito isang pangkaraniwang tableta. Tinaas ni Jack ang kanyang kilay, ipinapadala ang kanyang banal na pandama. Pagkatapos noon, napagpasyahan niya na ang tableta ay dapat na isang tableta para sa ikapitong baitang. Ang tanging pagsubok ay hindi niya alam kung ano ang pangalan o epekto ng tableta. Gayunpaman, kahit ano paman, siya ang pumatay sa demonyo, at dapat sa kanya ang tableta. Hindi niya ito masyadong inisip habang inilalabas niya ang isang kahon mula sa mustard seed, inilagay ang tableta sa loob at inilapag ang kahon sa harap nilang tatlo. Casual lang ang lahat ng iyon. Maaaring mapangahas ang tatlo pero alam na alam nilang hindi nila kayang pag-awayan si Jack para sa kayamanan. Pagkatapos ng lahat ng iyon, hindi nagsalita si Jack, at si Samson ang bumasag sa katahimikan, nakakatakot naman yun. Akala ko wala na akong makikitang ibang araw. Hindi nyo alam yung dalawa, pero muntik nang hiwain ng mga bulaklak ang lalamunan ko. Madamdamin ang mukha ni Samson habang sinasabi niya iyon. Hindi niya sinabi iyon para basagin ang tensyonadong kapaligiran, totoong ang takot na takot siya. Nang sandaling iyon, tinanggap na niya ang kamatayan, at madilim na ang kanyang mga mata. Kung hindi gumalaw si Jack noon, malamang ay namatay na talaga siya. Pagkasabi ni Samson niyan ay naglakad siya palapit at binati si Jack. Maraming salamat sa pagliligtas ng buhay ko. Kung hindi lang sana, nagpalitan sila ng tingin bago sila naglakad papalapit at binati rin si Jack. Kahit kainahinala ang pagkakakilanlan ni Jack, napakaraming paalala ang ibinigay sa kanila ni Jack kanina. Matapos patayin ni Jack ang demonyo at iligtas ang kanilang mga buhay, nadama nilang dapat man lang silang magpakita ng kahit kaunting respeto. Tumanggaw si Jack, hindi masyadong iniisip. Gusto niyang tumalikod at magpatuloy ng mag-isa, ngunit iminungkahi ni Samson na mas ligtas ang pagsamasamahin. Ang mundong kulay dugo ay may nakatagong panganib sa lahat ng dako. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa susunod na hakbang, kaya bakit hindi tayo sabay na kumilos. Bahagyang kumunat ang noo ni Jack, pakiramdam niya ay hindi siya makikinabang ng malaki sa pagsama sa kanila. Gayunpaman, matapos mag-isip sandali, sumang-ayon siya sa mungkahi ni Samson. Kahit na may hinala pa rin si Hayden kay Jack, nagpasya siyang huwag itong ituloy dahil ayaw magsalita ni Jack. Bahagyang ngumiti si Isaiah at sinabing, naiintindihan namin na ayaw mong ibunyag ang iyong pagkakakilanlan, pero maaari mo ba kaming bigyan ng itatawag sa iyo? Tumanggaw si Jack, nag-isip sandali bago sinabing, pwede mo akong tawaging White. Tumanggaw sina Hayden at Samson, sabay nilang tinawag siya ng ganoon. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Isaiah nang marinig niya ang pangalang iyon. Tila may kung ano sa likod ng ekspresyon ni Jack, kaya may hinala si Isaiah, ngunit pagkatapos masukat si Jack, umiling siya, pakiramdam niya ay hindi ito maaaring nagkataon lamang. Kabanata 2292. Mahigit 180 tao ang pumunta sa lihim na lugar para sa mga mapagkukunan. Sa mga iyon, alam nila kung ilan sa kanila ang may salitang puti sa kanilang mga pangalan. Bukod pa rito, napaka-misteryoso ng lalaking iyon, malamang na walang kabuluhang palayaw lang ang puti. Habang iniisip iyon, bumantong hininga siya. Inaalis ang mga kaisipang iyon sa kanyang isipan. Nagbago ang ugali ni Samson matapos siyang iligtas ni Jack, at tinatrato niya si Jack ng napakaingat. Plano ni Jack na paunlarin ang sarili niya. Tutal, mayroon siyang espesyal na pagkakakilanlan, at makakaiwas ito sa maraming problema. Gayunpaman, kung minsan ang paglalakbay ng mag-isa ay maaaring magpataas ng malaki sa panganib. Kahit kakaunti sa kanila ay maaari pa ring magtulungan kung may mangyari. Bukod pa rito, sa sobrang pagiging maasikaso ni Samson, hindi madaling nakaalis si Jack. Bumuo silang apat ng isang maliit na alyansa. Ang alyansa sa pagitan nilang apat ay mas tapat kaysa sa alyansang ginawa ni Jack sa 5 bago siya pumasok sa Divine Void Slope. Nagpatuloy silang apat sa paglalakad patungo sa bulkan habang nag-uusap. Hindi tumigil ang bibig ni Samson, at tuluyang inihayag ang lahat tungkol sa kanilang tatlo.
Sa totoo lang, hindi dapat tayong tatlo magkakilala ng ganito, pero kakaiba ang paraan ng pag-uugali ng tadhana. Noong nakaraang taon, pumunta ako sa Mount Beasts para manghuli ng mga halimaw at pinalad akong makasalubong ang isang halimaw na nasa spring solidifying level. Nang sandaling iyon, ang tanging naisip ko lang ay ang tumakbo ng walang ingat. Wala akong pakialam kung saan ako mapadpad, at nabangga ko pala sina Isaiah at Hayden. Napakauhaw sa dugo ng halimaw na iyon, dumiretso ito sa aming tatlo. Napaatras kaming tatlo sa isang sulok at ginamit ang lahat ng mayroon kami. Gamit ang ilang kalamangan sa heograpiya, sa wakas ay nagawa naming patayin ang halimaw na iyon. Tinaas ni Jack ang kanyang kilay at nagtanong ng may pagtataka, sabay-sabay ninyong pinatay ang isang spring solidifying realm beast. Hindi naman sa minamaliit ni Jack ang kanilang mga kakayahan, kundi ang mga spring solidifying realm beast ay hindi kayang harapin ng mga innate stage combatant. Malakas silang tatlo kapag magkasama, pero hindi pa rin iyon sapat. Bumantong hininga si Samson nang walang magawa, medyo sapat na ang pagsasama nating tatlo. Kahit hindi natin ito matatalo, kaya pa rin nating magtiis ng ilang panahon. Sa sandaling iyon, ang halimaw ay nasugatan na, at mayroon kaming kalamangan sa heograpiya, kaya naman napatay namin ito. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay kuminang sa kakaibang liwanag. Matapos mahulog sa nostalgia, nahirapan siyang humiwalay. Bahagyang tumango si Jack, hindi na nagtanong pa. Tutal, nakaraan na ang bagay na iyon, wala na siyang pakialam kung totoo man ito o hindi. Ayaw ni Hayden na pag-usapan ang nakaraan. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa malayong bulkan. Kumislap ang kanyang maitim na mga mata habang nasa sabik niyang pinutol ang usapan, sino sa tingin ninyo ang papasa? Ang tanong niya ay sapat na para makuha ang atensyon ng dalawa pa, at ang paksa ay nagbago sa kung ano ang nasa isip ng halos lahat ng tao sa mundong puno ng dugo. Kabanata 2273. Sa kanilang mga puso, lahat ay nagtataka kung sino ang dadaan. Inisip nila kung sino ang darating sa paanan ng bundok ng Netherworld bilang ang taong nakapasa sa ikasyam na yugto. Tanging ang taong iyon lamang ang tatayo sa tuktok ng Divine Void Slope. Ang tanging magagawa lang nila ay tumingin ng may paghanga. May lumabong tingin si Samson, hindi ko alam. Siguro yung lalaking galing sa Corpse Pavilion. Maaari ring si Graham, o yung isa pa nating senior, si Jack. Medyo naantig ang puso ni Jack nang tawagin ni Samson si Jack na senior. Huli na siyang pumasok sa Dul Sovereign Pavilion, at naging disipulo pa lang siya ng isang elder. Karaniwan siyang tinatawag ng lahat bilang junior. Gayunpaman, sa mga kasanayang ipinakita niya sa Divine Void Slope, kinilala ng lahat na ang mga kasanayan ni Jack ay mas malakas kaysa sa halos lahat ng naroon, kaya isa na siyang senior ngayon. Nang matapos si Samson, bigla siyang lumingon at tumingin kay Isaiah ng may kuryosidad. Si Jack ay mula sa Dul Sovereign Pavilion, ano ang alam mo tungkol sa kanya? Nabalitaan kong isa siyang nakatatandang disipulo, kung ganoon nga, malamang ay malapit kayong dalawa. Nakaramdam ng pagkailang si Isaiah sa mga salitang iyon, hindi niya alam ang sasabihin sa sandaling iyon. Sa totoo lang, lohikal ang mga sinabi ni Samson. Karaniwan, ang mga disipulong may kakaibang talento tulad ni Graham ay hindi gaanong nakikipag-ugnayan sa mga normal na disipulo. Isa siyang nilalang na hindi kayang hawakan, at minamaliit ng iba ang isang tao dahil sa pagtatangkang kumapit sa isang mas malakas na tao kung susubukan nilang kausapin siya. Gayunpaman, naiiba si Jack. Isa siyang disipulo ng isang elder. Dahil sa kanyang katayuan, madali siyang malalapitan. Dahil sa katayuan ni Isaiah bilang isang piling disipulo, tiyak na madali niyang makakausap si Jack. Hindi isa si Isaiah sa mga taong mahilig magkunwari, kaya prangkan niyang umiling, medyo espesyal ang sitwasyon ni Jack. Bahagyang nanginig ang kanyang bibig nang banggitin niya si Jack. Tutal, isa pa ring disipulo ng isang elder si Jack, mas mataas ang kanyang antas kaysa kay Jack. Gayunpaman, hindi naman siya ganoon ka-innocent para isipin na mas magaling siya kaysa kay Jack. Malinaw na mas malakas si Jack kaysa sa kanya. Nang marinig iyon ni Samson, bigla siyang naging interesado, at binagalan pa ang kanyang paglakad. Nanlaki ang mga mata niya, at sinabing, ano ang espesyal sa kanya? Anak ba talaga siya sa labas ng isang nakatatanda? O isa ba siyang ipinadala ng isang mataas na ranggong angkan para magsanay ng palihim? Masasabing napakayaman ng imahinasyon ni Samson. Ang kanyang mga iniisip ay naging dahilan pa ng pagkibot ng mga labi ni Jack. Ngumiti si Isaiah, medyo nawala ng malay habang sinasabi, ano ba yung pinagsasabi mo? Ang sabi ko espesyal siya dahil kamakailan lang siya naging disipulo ng isang elder. Wala sana akong gaanong oras para makipag-ugnayan sa kanya, kahit na gusto ko pa. Bukod pa riyan, hindi niya talaga gustong makipag-ugnayan sa amin. Akala ko gusto lang niyang gumalaw ng mag-isa at hindi mahilig makihalubilo.
Ngayon, parang dahil lang sa ibang level siya sa amin. Nakuha ni Hayden ang mahalagang punto, at gulat na sinabi, naging disipulo lang siya ng isang elder. Kung gayon, siguradong isa siya sa mga nangungunang internal disciples bago ito. Hindi alam ni Isaiah kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Medyo naiilang siyang nakakuyom ang mga labi, habang lumilingon sa paligid. Labis siyang naguguluhan, hindi alam kung paano sisigat para maniwala sila na hindi siya nagsasalita ng kalokohan. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2294. Bamantong hininga si Jack nang medyo walang magawa. Walang nakakaalam kundi siya kung paano siya napunta sa kinalalagyan niya. Alam niya kung ano ang ikinababahala ni Isaiah, at ngumiti lang siya ng malinaw, gustong makita ang paliwanag ni Isaiah. Pagkaraan ng mahabang panahon, naiinip na ang mga mukha ni Hayden at Samson bago tuluyang sinabi ni Isaiah ng dahan-dahan, dati ay isang informal na disipulo lang si Jack, isang napaka-ordinaryong disipulo pa nga. Mabilis siyang umunlad. Natigilan sina Hayden at Samson sa kinatatayuan na parang may narinig silang kalapastanganan. Tiningnan nila si Isaiah ng may kaina-hinalang tingin. Tila inaakusahan ng mga tinging iyon si Isaiah. Tila ipinahihiwatig ng mga tinging iyon na hindi niya dapat sinabi ang isang bagay na ganoon katanga kahit na ayaw niyang ibunyag ang katotohanan. Bamantong hininga si Isaiah nang makita ang kanilang mga ekspresyon, hindi talaga ako nagsisinungaling. Kung hindi kayo naniniwala, pwede ninyong tanungin ang kahit sinong disipulo mula sa aking angkan. Malalaman ninyo pagkatapos niyan, hindi naman talaga ito sikreto sa loob ng aming angkan. Ang paliwanag ni Isaias ay nagpapaniwala sa kanila. Inabot ni Samson ang kanyang mukha at hinimas ito, totoo ba iyon? Talaga bang isa siyang informal na disipulo? Same time na tumango si Isaiah. Hindi rin makapaniwala si Isaiah. Paano nila hindi napansin si Jack noon? Kung hindi si Jack ay naroon sa Divine Void Slope at nagpakita ng napakagandang pagganap, hindi niya makikilala kung sino ang lalaking iyon. Huminga ng malalim si Hayden, si Jack ay nasa antas na ng pinakamahusay na disipulo mula sa Corpse Pavilion, at ang pangatlong pinakamahusay na napiling disipulo mula sa Thousand Lives Pavilion. Isa lamang siyang nakatatandang disipulo mula sa isang angkan sa ikatlong baitang. Hindi pa nangyari ang ganoong bagay noon. Alam na alam ni Hayden ang husay at potensyal ni Graham. Tutal, kaklase rin naman niya si Graham. Napabuntong hininga siya ng malalim habang iniisip iyon. Pakiramdam ko ay wala akong kwenta kung ikukumpara ko ang sarili ko sa kanila, pero hindi pa rin ninyo sinasabi kung sino sa tingin ninyo ang makakapasa. Kumunat ang noo ni Samson bago ito pinag-isipan ng Game Time. Lohikal lang na dapat pumasa ang disipulo mula sa Corpse Pavilion, pero sa tingin ko mas malaki ang tsansa ni Jack na makapasa kaysa sa kanya. Oo, mas mababa ang antas ni Jack kaysa sa disipulo ng Corpse Pavilion, pero nagawa niyang malampasan ang lahat ng ibinato sa kanya sa ngayon. Kahit medyo mukhang tanga si Samson, seryoso naman siya pagdating sa mahahalagang bagay. Hindi niya binanggit si Graham at ang disipulo lang ng Corpse Pavilion ang binanggit niya. Tutal, taga-iisang lugar lang naman si Hayden at si Graham, medyo bastos para sa kanya na husgahan ng ganito katapat si Graham. Tumango si Hayden, at tahasang inamin ito, talagang malakas si Jack, at pakiramdam ko ay puno siya ng mga sikreto. Dapat ay kaya niyang pumasa. Ang paniniwala sa likod ng kanyang mga salita ay nagpamukhang mas may tiwala siya kay Jack kaysa kay Jack mismo. Hindi alam ng tatlo na ang paksa ng kanilang pag-uusap ay nasa tabi lang nila, tahimik na nakikinig sa kanila. Pagkatapos ng kanilang mga pagsusuri, dahan-dahang tumahimik ang tatlo. Hindi nakisali si Jack sa mga talakayan mula simula hanggang katapusan at nakinig lamang. Kabanata 2295. Pakiramdam ni Samson ay nasobrahan na ang kalokohan na napag-usapan nilang tatlo. Hindi na nakisali si Jack sa buong kwento, nagmumukha siyang nag-iisa. Sabi niya, "White, ano sa tingin mo?" Tinaas ni Jack ang kilay, time na nag-isip sandali, sa tingin ko ay lalampas ang lalaking nakamaskara, at dapat din si Jack. Sinabi niya lang ito hanggang doon, na siyang nagbunyag sa mga iniisip ni Jack. Hindi niya inakalang lalagpas si Graham. Sa kabila nito, ang tatlo pa ay wala ring gaanong tiwala kay Graham. Gayunpaman, hindi kailanman sinabi ito ng ganito katatag ng tatlo. Medyo nalungkot si Hayden, "White, mukhang tiwala ka sa iyong paghatol na parang siguradong mangyayari iyon." Malinaw na may kahulugan ang mga salitang iyon. Hindi tanga si Jack, alam niyang medyo galit din si Hayden. Gayunpaman, wala siyang pakialam doon at hindi na sumagot sa mga sinabi ni Hayden. Kahit na nailigtas ni Jack ang tatlo, may kinikimkim pa ring sama ng loob si Hayden kay Jack.
Pakiramdam niya ay napakaduwag ng pagtatago ni Jack ng kanyang katayuan ng ganoon. Ang hindi pagsagot ni Jack ay lalong nagdulot ng galit kay Hayden. Nakataas ang kilay ni Hayden habang naghahanda siyang magsalita ng ilang mapangutsyang salita kay Jack. Ngunit, sa sandaling iyon, may nangyari, at bigla siyang lumingon. May tao roon. Tara, tingnan natin. Medyo nagtataka ang tingin ni Jack kay Hayden. Hindi niya inaasahan na ganito katalas ang pandaman ni Hayden. Hindi man lang nakaramdam ng kahit ano si Jack nang agad na natiyak ni Hayden na may tao roon. Sabay-sabay silang tumango, maingat na naglakad patungo sa direksyong binanggit ni Hayden. May burol doon, at habang papalapit sila, lalong lumalakas ang mga tunog ng labanan na kanilang naririnig. Habang nakikinig ng mabuti, biglang narinig ni Jack ang isang pamilyar na boses. Bahagyang nanginginig ang buong katawan ni Byron. Nakahawak ang kanang kamay niya sa kaliwang braso habang umaagos ang dugo sa mga bitik sa kanyang mga daliri. Halata na may sugat siya. Namumutla ang kanyang mukha habang nakatingin sa kung saan na may galit. Uulitin ko, tayo ang nakatuklas at nakapatay sa halimaw na ito. Walang kinalaman sa iyo ang bangkay na bulaklak na naging anyo nito pagkatapos nitong mamatay. Huwag mo nang isipin yan. Isang malamig na tawa ang sumagot sa kanya, mali lang yan. Matagal na naming natuklasan ng halimaw, hindi lang siya gumalaw. Hindi naman sa hindi namin ito matatalo, ayaw lang naming masaktan dahil doon. Kaya hinintay muna namin na mas marami pang tao ang magtipon bago kami sumalakay, pero kayo ang unang gumawa ng hakbang. Ang mga patakaran ng Corpse Pavilion ay palaging mga tagabantay ng mga tagahanap, wala itong kinalaman sa kung sino ang pumatay sa halimaw. Dumilim ang mukha ni Byron, malinaw na pagnanakaw sa araw. Lahat ng sinabi nila ay pilit lamang na pagtatalo. Kumunat ang noo ni Jack, nagulat na si Byron pala iyon. Isang burol lang ang layo ni Jack sa kanila. Walang nakapansin na naroon sila matapos nilang pigilan ang kanilang mga aura. Galit na sabi ni Hayden, napakabuli nila. Sa tingin ba nila madaling apihin ang Thousand Leaves Pavilion? Seryosong sabi ni Isaiah, parang tatlo sila sa magkabilang panig. Kung hindi lang pare-pareho ang bilang, malamang umatake na ang Corpse Pavilion. Kabanata 2276. Doon sa burol, dalawang grupo ang naghahanda para sa labanan. 6 sa kabuuan, 3 mula sa Thousand Leaves Pavilion, at 3 pa mula sa Corpse Pavilion. Pinangungunahan ni Byron ang Thousand Leaves Pavilion, naalala niya na si Byron ay isang disenteng disipulo ng Thousand Leaves Pavilion, medyo mataas ang ranggo niya sa angkan. Ang tanging impresyon ni Jack kay Zam-Ian ay mula sa kanilang nakaraang pag-aaway. Sa pagkakaalam niya, isa lamang itong Deron, laging nakatambay sa mga lalaking nakamaskara, humahalik at nagpupunas ng kanyang puwet. Malamang nakakailanganin mo ng sapat na lakas para maging tagapulot ng mga nakamaskarang lalaki. Ang mga disipulo ng Corpse Pavilion na nasa ilalim ng pamamahala ng nakamaskarang lalaki noon ay magalang kay Zam-Ian. Kahit na hindi isa si Zam-Ian sa mga napiling disipulo, ang kanyang posisyon sa loob ng panloob na disipulo ay medyo mataas pa rin. Naisip ni Jack sa sarili at lumingon kay Hayden, kilala niyo ba si Zam-Ian Nest? Nang marinig iyon, natigilan ang tatlong lalaki sa pagsasabay. Tiningnan ni Hayden si Jack nang may nagmamalasakit na mga mata, hindi ako makapaniwala na kilala rin ni Junior Jack si Zam-Ian. Tumango si Jack, tulad ng nabanggit ko kanina, pareho kaming may sama ng loob ng Corpse Pavilion sa isa't isa. May kilala akong ilan sa kanila na mas mataas ang rango. Alam mo ang sinasabi nila tungkol sa pagkilala sa iyong sarili at sa iyong kaaway. Isa lamang iyon sa mga dahilan ni Jack. Hindi mahalaga kung naniniwala sa kanya si Hayden o hindi. Ang tanging layunin niya ay alamin ang pagkakakilanlan ni Zam-Ian Nest. Mahinang tumawa si Hayden, habang ang mga mata ay nakatitig kay Jack. Si Zam-Ian ay isa sa mga internal disciple ng Corpse Pavilion. Nabalitaan kong siya ang nangunguna sa mga internal disciple, at mayroon din siyang kahangahangang mga kasanayan. Kumunat ang noo ni Jack nang marinig iyon. Akala niya ay isa si Zam-Ian sa mga hinirang na disipulo, ngunit tila hindi pa niya naabot ang pamantayan ng isang hinirang na disipulo, isa lamang siyang panloob na disipulo. Hindi nakakapagtaka na ang kanilang mga alitan ay halos puro hindi nakakapinsalang pag-aaway lamang. Kung ang isang panig ay mananaig sa isa pa, ito ay magiging isang tunay na labanan sa halip na pagtatalo. Bumuhos ang galit sa mga ugat ni Byron na parang pupunitin niya si Zam-Ian. Kasuklam-suklam na daga, lumampas ka sa inaasahan ko sa iyo. Alam kong isa kang basura, pero hindi ko alam na kasinbaba mo pala ang tingin sa akin ng isang uod. Walang pakialam na humajejek si Zam-Ian, hindi siya lubos na naapektuhan sa mga sinabi ni Byron. Para bang walang anumang sinabi ni Byron ang makakaapekto sa kanya.
Napasinghap ng napabuntong hininga si Byron, ang buong pagkatao niya ay nanginginig sa matinding galit. Hindi ko ibibigay sa iyo ang bulaklak ng bangkay. Kumunat ang noo ni Zamian, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa apoy. Sinasabi mo bang gusto mong maglaban? Malamig na humuhuni si Byron, kung ganoon ang sabi mo. Aayusin natin ang lahat ng sabay-sabay. Kaya niya nasabi iyon ay dahil naalala niya kung hindi lang dahil sa biglaang pagbabago ng lugar, malamang ay namatay na ang 5 lalaki sa ilalim ng mga lalaking pinamumunuan ng lalaking nakamaskara. Walang pakialam na tumawa si Zamian, tulad ng sinabi ko, akin na itong bulaklak ng bangkay. Kung gusto niyong mamatay sa ilalim ko, pagbibigyan ko kayo. Huwag ninyong kalimutan, ang mga tauhan ko ay nasa isang matagumpay na pag-atake, kayong tatlo naman pisikal man o hindi, nasugatan o naubusan ng tunay na enerhiya. Hindi mo kami matatalo kailanman. Kinagat ni Byron ang loob ng kanyang mga pisngi sa galit, namutla ang kanyang mukha. Hindi nagkamali si Zamian, silang tatlo ay pagod na pagkatapos ng nakaraang labanan. Wala talaga silang laban sa kanya, ngunit ayaw nilang sumuko sa bulaklak ng bangkay na nakamit nila gamit ang kanilang pawis at dugo. Nakakahiya iyon, kung tutuusin. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2277. Huminga ng malalim si Hayden. Mabilis siyang tumayo mula sa kanyang kinaroroonan at tumakbo mula sa likuran ng burol papunta sa harap. Sundan mo ako. Lumingon siya at nag-utos habang tumatakbo. Lumitaw siya sa harap ni Byron sa isang kisap mata, si Zamian at ang kanyang mga tauhan ay nagulat sa biglaang paglitaw at umatras ng ilang hakbang. Malapit na malapit si Hayden sa dalawa pang lalaki. Oo nga't nagatubili ang dalawang lalaki pero kalaunan ay sumunod din ang mga ito sa kanya. Dahil wala na sina Isaiah at Hayden, nakakahiya kung maiiwan silang mag-isa. Bamantong hininga sila ng maluwag at sumunod sa likuran. Nang makita si Hayden, napasigaw si Byron na parang natagpuan na niya ang kanyang tagapagligtas, Junior Hayden. Tumanggaw si Hayden at naglakad sa tabi ni Byron nang walang imak. Itinuwid niya ang kanyang likod at tumayo malapit kay Byron, halatang nandito siya bilang kanyang backup. Kumunat ang noo ni Zamian nang makitang hindi inaasahan ang pagdating ni Hayden. Ayos lang sana kung si Hayden lang, pero may kasama siyang 3 lalaki. Talagang dehado sila ngayon dahil may 4 pang katulong si Byron. Kahit hindi kasing lakas niya ang 4, maaari pa rin silang manalo sa sobrang dami, naisip ni Zamian habang ang kanyang mukha ay nagdidilim at naging pangit. Mula nang marinig ni Hayden ang kanilang pag-aaway, hinamak na niya ang loob ni Zamian. Ngumisi si Hayden, ang tono ay malamig na parang Antarctic, kasing kasuklam-suklam mo ba ang lahat ng nasa Corpse Pavilion? Walang kahihiyang inaangkin ang isang bagay na nakamit ng iba gamit ang kanilang pawis at dugo bilang iyo. Kahit gumamit ng kahit anong kaawa-awa at walang basang dahilan. Napakasuklam na gawain, hindi ko matiis na tingnan ang iyong nakakasuklam na mukha. Kumunat ang noo ni Zamian na parang kakalunok lang niya ng bubuyog. Ikaw, itinuro niya ang daliri niya kay Hayden habang nagliliyab ang galit sa kanya, dahilan para hindi siya makapagsalita. Ayaw ni Samson sa bawat disipulo mula sa Corpse Pavilion, lalo na kay Zamian ngayong alam na nito ang mga taksil na bagay na ginawa nito. Galit siyang dumura, mabuti pa'y umalis ka na bago ka pa namin durugan. Sisiguraduhin naming gagapang ka palabas dito nang wala ang 4 mong paa o mamamatay ka. Bumuhos sa kanya ang mga nakakatakot na salita, nahihiya siyang malaman na malamang totoo ang mga sinabi ng mga ito. Kung talagang mag-aaway sila, tiyak na siya ang magiging dehado. Dahil mukhang mahusay ang kakayahan ni Hayden, pinag-iisipan ni Zamian na tumakas bago pa man siya madapa. Dahil nahihirapan pa rin siya sa pagitan ng pag-alis at pananatili, isang malakas na ihip ng hangin ang umihip ng malakas. Lumingon siya at nakita ang isang pamilyar na anino na papalapit sa kanila mula sa malayo, nangunguna sa 3 lalaking nakasuot ng mahahabang at abuhing damit. Kuya Rufus, tuwang-tuwa na sigaw ni Zamian. Lumingon si Jack para tingnan ang lalaki. Si Rufus Bate ay kaakit-akit, ang kanyang puting damit ay kakaiba sa iba. Tumingin siya kay Zamian at kumunat ang noo dahil sa pagkadismaya, at pagkatapos ay iginalaw ang kanyang mga mata. Patungo kay Jack at sa iba pa. Bahagyang tumanggo si Rufus, hindi pa siya nagsasalita simula nang dumating. Sandaling binati ni Zamian ang mga lalaking nasa likuran ni Rufus. Madaling malaman na lahat sila ay mula sa Corpse Pavilion batay sa kanilang mga damit, at mayroon din silang mga matataas na posisyon. Napataas ang kilay ni Jack nang makitang nakakatawa ang eksena sa harap niya. Kabanata 2278. Unti-unting lumapit si Jack kay Hayden at sinabi sa pigil na boses, sino itong si Rufus?
Ano ang posisyon niya sa loob ng Corpse Pavilion? Kaunti lang ang alam ni Jack tungkol sa Corpse Pavilion. Iilan lang ang kilala niyang mga tao mula sa Corpse Pavilion, at iyon lang ang limitasyon ng kanyang kaalaman. Kung tungkol naman sa mga nangyayari sa loob ng Corpse Pavilion, wala siyang alam kumpara sa iba. Bukod sa iilang tao sa harap, tanging ang lalaking nakamaskara at ang lalaking iyon ang tumawag kay Lennon ang nakilala niya. Natalo ang mga kasanayan ni Lennon sa lalaking nakamaskara, at tiyak na disente rin ang mga kasanayan ni Rufus. Kung hindi tatrituhan ni Zam Ian si Rufus ng may ganitong paggalang, halos iwinawagayway ang buntot niya sa lalaki. Tiningnan ni Hayden si Jack na parang naiirito lalo sa patuloy na pagtatanong ni Jack. Gayunpaman, maliit pa rin silang koponan, at sa huli, pinakalma niya ang sarili habang sumasagot. Si Rufus ay isang piniling disipulo mula sa Corpse Pavilion, at kasunod lamang niya si Lennon sa mga kasanayan. Medyo seryoso ang tono ni Hayden. Tiningnan niya si Rufus na parang isang time bomb na sumasabog ang lalaki. Tinaasan ni Jack ang kilay, medyo naiintindihan ang nararamdaman ni Hayden. Kung pangalawa lang talaga si Rufus kay Lennon, malamang isa itong malaking banta. Sa pag-iisip doon, ibinaling ni Jack ang tingin sa iba. Lahat ng nakakakilala kay Rufus ay nakatitig lamang kay Rufus ng may seryoso at walang magawang ekspresyon. Kahit ang mga hindi nakakakilala sa kanya ay halos may nahulaan mula sa magalang na tono ni Zam Ian. Sa kanilang panig, wala silang kahit isang napiling disipulo. Kahit na si Isaiah ang napiling disipulo ng isang angkan sa ikatlong baitang, kumpara sa isa mula sa Corpse Pavilion sa ikaapat na baitang, wala siyang halaga. Sa pinakamarami, isa lamang siyang medyo mas malakas na internal disciple doon. Tila walang pakialam si Rufus sa kahit sino sa kanila. Kumunat ang noo niya habang lumilingon sa paligid, at malamig na sinabi, napakahina mo ba para hindi mo man lang kayang harapin ang ilang maliliit na isdang tulad nila. Puno ng kayabangan ang mga salita na isinasama si Jack sa iba pa nilang kasama. Para bang mga walang kwentang bagay ang mga ito na maaaring masira anumang oras. May mapait na ekspresyon sa mukha ni Zam Ian nang marinig iyon. Sa totoo lang, gusto niyang magmura ng magmura, pero wala siyang lakas ng loob. Dali-dali siyang yumuko, at ginamit ang isang tapat na tono, paano ako maihahambing sa iyo? Sa maliit na kakayahan na mayroon ako, hindi ko kayang harapin ang ganito karaming tao. Natural na ikinagalit ni Byron at ng iba pa ang mga salita ni Rufus. Namumula sa galit ang mga disipulo ng Thousand Corpse Pavilion habang nakatitig sila kay Rufus ng may puot. Marahil dahil sa labis siyang naging emosyonal kanina, ngunit hindi na nakapagpigil pa si Byron. Hindi niya napigil ang maglakad paarap habang malamig na tinitigan si Rufus. Ang Corpse Pavilion ay isang grupo lamang ng mga bully. Tumingin si Rufus kay Byron na parang nakatingin sa isang langgam, ang kanyang titig ay labis na ikinagalit ni Byron. Walang ibang gustong gawin si Byron kundi ang sumugod at sabihin ang kanyang saloobin, ngunit pinigilan siya ng mga bisig ni Hayden. Malinaw na sinabi ni Rufus, mga bully. Bakit tayo mga bully? Sinabi ng kapwa ko disipulo kanina na matagal na nating pinagmamasdan ang bulaklak na ito ng bangkay sa Corpse Pavilion. Kayo ang sumugod at ninakaw ang sa amin. Dapat kayong magpasalamat na wala kaming hinihingi pabalik. Kabanata 2299. Napakabastos ng tono niya. Kahit si Jack ay nagalit nang makinig sa kanya, lalo na ang iba. Nanginginig na sa galit ang mga kamay ni Byron. Nakakuyom ng mahigpit ang kanyang kanang kamay, at ang kanyang kaliwang kamay ay kinuha na ang kanyang sandata mula sa kanyang singsing na imbakan. Muling naging tensyonado ang kapaligiran dahil sa posibilidad ng labanan anumang oras. Napabuntong hininga si Samson, napilitan siyang bumulong, hindi. Magiging madaling kalabanan si Rufus. Nasa likod lang niya si Lennon sa husay sa Corpse Pavilion, at si Lennon ay nasa top 5 kanina. Maaaring natalo si Lennon sa pag-usad mula ika-6 na yugto hanggang sa ika-9, ngunit tiyak na napatunayan niya ang kanyang mga kasanayan. Walang sino man ang magtatanong kung gaano kalakas si Lennon. Kaya, para sa isang taong nasa likuran ni Lennon, tiyak na malakas din siya. Malinaw na nasa disbentaha sila, at si Byron ay sugatan na. Kung magsisimula silang lumaban, mahihirapan ang kanilang panig na makakuha ng kahit ano, at maaari pa silang mawala ng ilang buhay. Ang kakayahan ni Samson ang marahil pinakamahina sa kanilang 7, kaya kung may mamamatay, malamang na isa siya sa mga mauuna. Kaya naman pinili niyang magsalita ng sandaling iyon. Galit na sumulyap si Byron kay Samson, kaya dapat ba nating ibigay na lang ang bulaklak ng bangkay na pinaghirapan nating makuha dahil lang sa natatakot tayo? Kanina, ang ilan sa kanila ay nagsikap ng husto para patayin ang halimaw at makuha ang bulaklak ng bangkay. Sa ilang walang kabuluhang salita lamang, gustong kunin ito ng Corpse Pavilion. Paano niya iyon matatanggap?
Malamig na sumingot si Zam-Ian. Tahimik niyang pinagmamasdan ang pagkadismaya sa mga disipulo ng Thousand Leaves Pavilion. Ang tanging magagawa na lang nila ay tanggapin ang kanilang galit ng tahimik. Tutal, sa kakayahan ni Rufus, ang pakikipaglaban sa isa laban sa dalawa ay magiging napakadali. Kahit ang dalawang pinakamalakas sa 7 ay hindi makakalaban si Rufus, na nangangahulugang walang silbi ang kanilang pantay na bilang. Sa sitwasyong iyon, nakaramdam ng kawalan ng takot si Zam-Ian, bakit hindi pa kayo umaalis? May plano ba talaga kayong pag-awayan namin para sa bulaklak ng bangkay? Bakit hindi muna ninyo tingnan ang inyong mga sarili sa salamin? Dahil nandito si Rufus, walang paraan para makuha ninyo ang bulaklak ng bangkay. Nagdaragdag iyon ng galit na lalong nagdulot ng sama ng loob sa panig ni Jack. Sa sobrang galit nila ay namula ang kanilang mga mukha. Ang gusto na lang nilang gawin ay sumugod at lumaban hanggang kamatayan laban kay Zam-Ian. Gayunpaman, alam na alam nilang magtatago lamang si Zam-Ian sa likod ni Rufus sa isang labanan. Si Rufus ay isang napakalakas na taga-suporta. Nang marinig ni Rufus ang mga sinabi ni Zam-Ian, nanatiling walang emosyon ang mukha niya habang malamig na sinasabi, maliligaw ka, o mamamatay ka. Tila may kung anong pumukaw sa puso ni Jack dahil sa mga salitang iyon. Bago sila pumasok sa Divine Void Slope, gumamit na rin ng katulad na banta ang lalaking nakamaskara laban sa kanila. Naaalala pa rin niya kung gaano siya nagdusa. Dahil sinabi rin ni Rufus ang parehong bagay sa parehong tono, ang galit ni Jack ay lubos na nag-alab. Dumilim ang mukha ni Samson habang pinipilit niyang hinaan ang boses, sinasabi sa 6 na iba pa, si Rufus ay hindi isang taong madaling pakisamahan. Pagtiisan na lang natin ito sa ngayon. Tutal, hindi lang naman ito ang halimaw na nabubuhay, na mas maraming kayamanan. Walang natanggap na tugon si Samson. Alam ng lahat na iyon ang tama. Maaaring pangit pakinggan ang mga salita ni Samson, ngunit iyon pa rin ang katotohanan. Si Rufus ay hindi isang taong madali nilang makakasundo. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 2300. Para sa kanila, ang pagsubok na harapin silang 7 ng harapan ay hindi magbubunga ng anumang magandang resulta. Ngunit, simula nang dumating sila sa lugar na ito, labis silang napahiya. Paano nila nagawang pigilan ang kanilang galit at umalis ng ganoon kadali? Namumula ng husto sa galit ang mukha ni Byron. Para lang mapatay ang halimaw kanina, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Walang sino man ang makakatiis na mapahiya ng ganoon dahil sa mga sugat na natamo nila. Nang gustong lumaban muli ni Byron, isang malinaw na boses ang narinig sa tabi niya, ayoko sanang gumawa ng kahit ano, pero hindi ko na talaga matiis. Ikaw si Rufus. Ikaw ang pinakamahirap pakisamahan. Ang mga salitang iyon ay matagumpay na nakakuha ng atensyon ng lahat ng naruroon. Parehong nakatuon kay Jack ang panig ng Corpse Pavilion at ng Thousand Leaves Pavilion. Naglakad si Jack paabant ng ilang hakbang, at ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Rufus. Ngumiti si Rufus ng malamig, halatang hindi niya nakikita ang nasa loob ni Jack. Para maayos na matakpan ang kanyang pagkakakilanlan, ginamit pa ni Jack ang kanyang tunay na enerhiya para supilan ang kanyang kapangyarihan. Siyempre, pansamantala lamang ang pagsupil. Sa sandaling lumaban siya, mapapansin ng lahat. Pinaikit ni Rufus ang kanyang mga mata, sinusuri ang lalaking nakamaskara sa harap niya, napaka-ignorant. Alam mo ba ang kahihinatnan ng pangungutya sa akin? Malamig na tumawa si Jack, casual na sinabi, hindi naman talaga kita niloloko. Hindi ko lang talaga matiis na makita ka. Sa tingin mo ba ay napakalakas mo? Kung gayon, patunayan mo sa akin ang lakas mo. Pagkatapos sabihin niyon, nakarinig ang lahat ng isang pag-ungol nang itinaas ni Jack ang kanyang kamay. Sa isang iglap, isang mahabang itim na espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Gaya ng dati, puno ng siksik na mga selyo ang espada. Hindi naman talaga ganoon ka-special ang espada mismo. Ito ay isang bagay na natagpuan niya kay Derek matapos niyang patayin ang lalaki. Pakiramdam ni Jack ay komportableng gamitin ang espada, kaya itinago niya ito sa loob ng mustard seed. Natigilan ang lahat ng tumingin kay Jack. Hinahamon ba niya si Rufus? Baliw ba siya? Hindi ba niya kilala kung sino si Rufus? Iniisip ba talaga niya na makakaharap niya ang isang piling disipulo mula sa Corpse Pavilion ng ika-4 na baitang? Kung si Jack ay isang piling disipulo mula sa Thousand Leaves Pavilion, na may mga kasanayang halos katulad ni Rufus, maaari silang magkaroon ng pag-asa. Gayunpaman, hindi pa sila nakakita ng isang piling disipulo na tulad ni Jack mula sa Thousand Leaves Pavilion. Bukod pa rito, hindi kailanman itatago ng mga piling disipulo ng Thousand Leaves Pavilion ang kanilang hitsura at kapangyarihan.
Dahil hindi siya ganoon, ang hinahanap niya ay kamatayan lamang. Kumaibot-kibot ang bibig ni Isaiah habang mahinang sumigaw, "White, anong ginagawa mo? Gusto mo bang mamatay?" Kumunat ang noo ni Hayden, at malungkot na sinabi, "Isang tunggalian laban kay Rufus, ang tapang-tapang mo. Hindi mo ba narinig ang pagpapakilala ko sa kanya kanina?" Bumantong hininga si Jack, walang pakialam sa sinasabi ng lahat ng nasa paligid niya. Nakatuon ang kanyang mga mata kay Rufus, isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Rufus habang nakatingin kay Jack na parang nakatingin sa isang tanga. Humakbang siya paarap at inilabas ang kanyang sandata mula sa kanyang imbakan. Tulad ni Jack, gumamit din siya ng espada. Ngunit ang kanyang espada ay pilak, at ito ay kumikinang ng bahagyan dahil sa liwanag ng mga bituin, parang Milky Way. Napakaraming taon na ang nakalipas, ngayon lang ako nakakita ng taong naghahanap ng kamatayan na katulad mo. Kung gusto mo nang mamatay ng ganito, tutuperin ko ang hiling mo. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.